Nasaan ang partner mong si Mr. Terex? Seryosong tanong ng ermitanyo. Patay na siya. Tugon naman ni Kiara. Ganon ba? Kung ganon bata, ang pangalan ko ay Takeda. Tandaan mong maigang pangalang yan. Sabay ngiti ng ermitanyo. Okay po, Manong. Sagot naman ni Nathaniel. Isang simpleng pagkikita pero dito na magsisimula ang pakikipagsapalaran ni Nathaniel Manalo. Isa-isa nang gumagalaw ang mga baraha sa lamesa. Isa-isa nang nakalatag ang kanilang mga pwesto. Ang simula ng lahat. Ang simula ng mga kasagutan sa mga katanungan. Kinagabihan, nagkaroon ng plano si Kiara at Takeda. Ang gabing yun ay espesyal para sa warlord at nag-offer ng 5 babae ang mga tauhan niya sa kanya. Sa loob ng silid ni Hakubo, dumating ang isang squad na may dalang mga babae. Pinuno, narito po ang mga dalagang ito upang ialay ang katawan nila sa inyo. Magpakasaya po kayo ngayong gabi. Wika ng isang tauhan ni Hakubo. Pinaharap niya ang 5 babae. Nahuli namin ang 3 ito sa kabundukan. Mga lihim na espiya ng NWA para manmanang kayo. Tinuro nito ang mga babaeng lokal na umiiyak. At ito namang 2 ay mga babaeng misyonaryo na tumutulong sa kapuspalad ng mga bata sa lansangan. Pero natiktikan namin na kabilang din sila sa mga nag-iespiya. 2 misyonaryo naman ang tinuro nito pero isa dito ay si Kiara. Habang ang isa naman ay medical doctor na nagboluntaryo sa mga medical missions sa Thailand. Umiiyak ang doktora sa takot habang si Kiara naman ay nakayuko lang. Lumapit si Hakubo kay Kiara at tinangat ang ulo nito. Nakaharap ni Kiara ang balbasarado at matikas na warlord na dating commander ng Black Triangle. Kapansin-pansin din ang mga peklat ni Hakubo sa ilang bahagi ng katawan, tanda ng matinding labanan. Halatang hindi ka takot. Wika ni Hakubo. Hindi ko po kasi alam ang sasabihin ko, sir. Tumingin si Kiara ng diretso kay Hakubo. Gusto ko mga titig mong yan. Bueno, iwan nyo na sa akin ang 2 misyonaryong ito. Kayo nang bahala sa iba at mag-enjoy kayo. Wika ni Hakubo. Hindi! Bitawan niyo ako! Sigaw ng isa sa mga bihag habang hinihila sila palabas ng silid. Si Kiara naman at ang isa pang babae ay pinahiga ni Hakubo sa kanyang kama. Sa labas naman ay lihim na nakapasok sina Nathaniel at Takeda. Isang bantay ang sinakal ni Takeda at binali ang leeg. Si Nathaniel naman ay gumamit ng patalim at sinaksak sa dibdib at tiyan ang isa. Muntik itong makasigaw pero inapakan ni Takeda ang bibig nito. Kung gusto mo silang patayin, siguraduhin mong hindi na sila makakagawa pa ng ingay. Sakalin mo sila ng mahigpit at gilitan mo agad sa leeg. Payo ni Takeda. Okay po, Manong. Tumango si Nathaniel. At kapag papatay ka, kailangang nakamatsyag ka rin sa paligid. Dahil minsan, may aatake na lang bigla sa likod mo nang di mo namamalayan. Dagdag pa ni Takeda. Naiintindihan ko na po. Sagot ni Nathaniel. Magara ang kwarto ni Hakubo. Marami itong palamuti at may malaking kama. Inutusan niyang maligo ang 2 babae sa bathtub bago niya gamitin ang mga to. Tinutukan naman ng baril ng 2 bodyguards si Kiana kaya sumunod ang mga to. Sa loob ng banyo ay nag-e-enjoy manood ang mga bodyguards habang naguhubad si Kiara. Ano nang mangyayari sa atin? Tanong ng doktora. Anong pangalan mo, Dok? Tanong ni Kiara. Celine. Maikling tugon ng doktora. Birhen ka pa ba, Celine? Kasunod na tanong ni Kiara. May asawa na ako. Sagot naman ni Celine. Kung ganon, alam mo na ang gustong gawin ni Hakubo sa atin. So kung gusto mo pang mabuhay, sumabay ka na lang sa Agos. Hindi na nakasagot pa si Celine at nagsimula na ring maghubad ng damit at maligo. Matapos silang maglinis ng sarili ay lumabas na sila ng banyo at humarap kay Hakubo na naka-underwear na lang. Mabalbon na ang dibdib niya at mga hita. Para na itong unggoy na nag-anyong tao.
Subalit kapansin-pansin pa rin ang mga peklat niya sa katawan. Napadila sa labi ang dating commander nang makita ang hubog ng katawan ng dalawa. Pinalabas niya na ang mga bodyguards at hinila sa kama si Celine. "Huwag!" Sigaw ng babae habang si Kiara naman ay nakatayo lang at nanonood. Ang bango mo naman, Dok. Dapat noon ko pa to ginawa. Dinilaan ni Hakubo ang leeg ni Celine. Umalagang babae pero sinakalito ni Hakubo. "Sige, subukan mong pumalag ulit. Lalaslasing ko na yung lalamunan mo at hayaan kitang malunod sa sarili mong dugo." Banta ni Hakubo. "Huwag! Please!" Wala itong magawa. Binuka ni Hakubo ang mga hita ni Celine at hinalikan ng mga binti nito. "Hindi. Tama na. Please!" Naramdaman ni Celine ang paghagod ng mapangahas na dila ni Hakubo sa kanyang mga binti. Dahil sa takot ay hindi ito makapanlaban. Kahihiyan, takot at pagkamuhi ang kanyang naramdaman sa kamay ng dating warlord. Samantala, sa ibabang silid naman, panay sigaw ng tatlong babae habang sabay-sabay silang ginagahasa ng mga tauhan ng warlord. "Ang swerte talaga natin ngayong gabi!" Wika pa ng isang lalaki. "Tumigil na kayo!" Pero bingi ang mga kalalakihan sa mga daing at sigaw ng mga babae. Pinagpapasapasahan ng tatlo habang patuloy sa inuman ng iba at paghit-hit ng droga. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakapasok na sina Nathaniel at Takeda sa loob. Saksi ang dalawa sa kahayupan ng mga lalaki. Isang bantay ang inunan ni Nathaniel at pinasirit niya ang dugo sa leeg nang kanya itong hiwain ng hawak na patalim. Pero nang kanya itong hilahin at itago ay nahirapan ang binatilyo dahil sa bigat nito. Hindi niya inaasahang makikita siya ng tatlong kasamahan ng kanyang napatay. "Hoy! Ikaw!" Sita ng lalaki. "Tumigil ka!" Sigaw ng mga ito at kaagad nilapitan si Nathaniel. Yari na. Walang nagawa ang binatilyo. Nakita na rin siya ng mga gumagahasa sa mga babae at lahat ng nasa silid ay bistado na siya. "May dagang nakapasok! Kakainin kita ng buhay!" Wika ng isang lalaki. "Halika rito, bata! Mukhang malambot na malambot ang balat mo! Ang sarap mong gawing pulutan!" Hinablot ng isa si Nathaniel pero sinipa ito ng binatilyo sa tiyan. Napaatras lang ito at hindi ininda ang atake ni Nathaniel. "Oh, marunong ka palang sumipa ha? Subukan natin yung galing mo kung makakasipa ka pa ulit." Lumapit muli ang lalaki at sinubukang hablutin si Nathaniel. Mabilis pumalag at umiwas ang binatilyo. Hinabol siya ng hayok na lalaki. Babarilin na sana si Nathaniel ng ibang kasamahan ng lalaki pero pinigilan niya to. Gusto nitong makatikim ng laman ng tao. Sa kakahabol ng lalaki ay hindi nito napansin ang nahablot ni Nathaniel na paso ng halaman at hinagis sa lalaki. Tinamaan ito sa mukha ng nabasag na paso. Napuwing din ito ng lupa mula sa paso at hindi nito nabantayan ang atake ni Nathaniel. Sinaksak ito sa dibdib at leeg. Napaluhod ito sa pinsala. Sa puntong ito ay hindi na huminto ang mga kasama ng lalaki. Tinutukan na nila ng baril si Nathaniel pero mula naman sa gilid nila ay lumitaw si Takeda. Mabilis ang inisa-isa ni Takeda ang bawat kalaban at tumanggap ito ng mga pag-atake sa leeg, dibdib, muka, sikmura at ulo. Mistulang dinaanan lang ang mga ito ni Takeda at bumagsak sila ng sabay-sabay. Paano mo nagawa yun? Namangha ang binata at lumapit kay Takeda. Tinapik lang nito ang balikat ni Nathaniel at ngumiti. "Kung nasa gitna ka na ng laban, siguraduhin mong walang makakalapit sa'yo. Dahil kapag may nakahawak sa'yo, mapapaaga ang pagbulak sa ilong mo." Wika ni Takeda. "Tatandaan ko po yan, Manong." Sagot ni Nathaniel. "Kailangan alerto ka palagi sa paligid mo." Dugtong pa ni Takeda.
Nailigtas ng dalawa ang mga babae at pinayuhan sila ni Takeda na magtawag ng mga taong pupwedeng makatulong sa kanila. Sa silid naman ni Hakubo ay hinahalay na niya si Celine ng patuwad. Iyak ng iyak lang ang babae habang nagpapakasarap sa katawan nito ang warlord. Wala sa imahinasyon ni Celine ang makaranas ng impyerno. Nagpunta lamang siya sa Thailand para makapag-volunteer sa mga nangangailangang bata. Pero ngayon, narito siya, isang sex slave. Walang kamalay-malay ang mister nitong nasa Pinas na ginagahasa na siya ng ibang lalaki. Nag-enjoy ka ba sa panonood? Tanong ni Hakubo kay Kiara nang mapansin niyang nakatitig ito. Gusto ko ang ginagawa mo. Sagot naman ni Kiara. Huwag ka mag-alala. Isusunod na rin kita sa kasama mo. Tinuloy ni Hakubo ang pag-araro kay Celine. Subalit biglang sumampa sa kama si Kiara at nagulat si Hakubo nang ipitin ni Kiara ang ulo niya gamit ang mga hita nito. Masyado mo nang binababoy ang kasama ko. Ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Wika ni Kiara. Bueno, sige. Naging sunod-sunuran ni Kiara ang warlord. Pinatihaya ni Kiara si Hakubo at pumatong siya sa mukha ng lalaki. Napasibasib tuloy ang manyak at tila enjoy na enjoy naman si Kiara sa pagkain sa kanya ni Hakubo. Subalit inipit ulit ni Kiara ang ulo ni Hakubo at sa isang malakas at mabilis na piga ay nabali nito ang leeg ni Hakubo. Sa tindi ng kanyang atake ay hindi na nakaporma pa ang warlord at sumirit sa tiyan niya ang sariling dugo. Pinatay mo siya? Bulong ni Celine. Oo, naipaghiganti ko na rin ang nanay kong guro na pinapugutan niya ng ulo. Tara na, lumabas na tayo rito. Ani Kiara. Pero paano? Ang dami nila sa labas. Pangamba naman ni Celine. May mga kasamahan ako. Tara na. Muling nagbihis ang dalawa habang nakatihaya sa kama si Hakubo. Kumatok ng pinto si Kiara at binuksan ito mula sa labas ng dalawang bantay. Kaagad inatake at pinilipit ni Kiara ang mga leeg ng mga ito. Sa ibaba naman ay isa-isang bumagsak sa kamay ni Takeda ang mga tauhan ni Hakubo. Walang laban ang mga ito sa liksi at bagsik ng matandang ermitanyo. Ilang saglit pa at nagkita na sila sa main hall. Nasaan si Hakubo? Tanong ni Takeda. Tinapos ko na siya. Sagot naman ni Kiara. Ayos lang ba kayong dalawa? Sabat naman ni Nathaniel. Tumingin sa kanya si Kiara at ngumiti. Agad tumakas ang grupo at palabas sa main gate ng malaking mansyon. Lingid sa kaalaman nila na may sniper scope na sumusunod sa kanila. Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng gabi ang isang putok ng rifle. Tinamaan si Nathaniel ng isang sniper shot sa likod at nasalo ito ni Takeda bago matumba. Kaagad silang nagtago sa likod ng isang sasakyan. Wisit! Nasa 1 o'clock ang sniper. Kamusta si Nathaniel? Wika ni Kiara. Hindi siya makahinga. Wika naman ni Takeda. Nakita nilang naghihingalo si Nathaniel. Binabara ng hangin ang baga niya. Kailangan niya madala kaagad sa ospital bago pa tuluyang bumagsak ang baga niya. Sabat naman ni Celine. Kaya mo ba siyang gamutin ngayon? Tanong naman ni Kiara. Umiling si Celine. Kailangan ko lang ng mga gamit pero naiwan ko ito sa hotel. Sagot ni Celine. Gaano to kalayo? Tanong muli ni Kiara. Malapit lang yun dito. Pero kailangan na nating magmadali. Baka hindi na siya makasurvive kapag nagtagal pa siya sa lagay na yan. Tugon ni Celine. Okay, sandali lang. Binuksan ni Kiara ang pintuan ng sasakyang tinataguan nila. Gumapang siya sa loob at hinatwire niya ito. Umandar naman ito kaagad at napansin ito ng sniper. Marunong ka ba magmaneho, Takeda? Tanong ni Kiara. Hindi. Sagot ni Takeda. Okay, pwede mo bang kunin ang baril doon? Sabay turo ni Kiara sa isang rifle malapit kay Takeda. Gamit ang tela, sinabit ito ni Takeda at hinatak. Ibinigay niya ang rifle kay Kiara. Celine, ikaw na ang magmaneho kapag naasinta ko na ang sniper. Kaya mo bang gawin yon? Mautoridad na utos ni Kiara. Okay.
Sabay tango ni Celine. Tandaan nyo, 5 segundo ko lang madidistract ang sniper. Hindi ko pa alam kung gaano kataas ang kapasidad niya. Kaya dapat bilisan mo ang pagpapatakbo ng sasakyan. Paliwanag ni Kiara kay Celine. Ipinasok naman ni Takeda si Nathaniel sa likod na upuan. At mabilis na pinuntirya ni Kiara ang hinihinalaan niyang posisyon ng sniper at bumaril siya. Tumama ang bala niya. 2 metro ang layo sa sniper. Nakadapa sa kabahayan ng sniper at may binocular goggles ito. Sumagot naman ang putok ang sniper pero nagmintis ito. Tara na! Kaagad pinastart ni Celine ang sasakyan at umarangkada na sila. Napangiti si Kiara at Takeda, subalit hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Tinamaan si Celine ng sniper shot sa batok at bumagsak ang ulo niya sa manubela. Muntik pang mabangga ang sasakyan pero naalalayan nito ni Kiara. Nakaligtas na sila sa sniper pero isa naman sa kanila ang nalagas. Tinuloy na lang ni Kiara ang pagmamaneho. Ang sniper naman ay tumayo matapos matamaan ng driver. Naka-on pa rin ang binoculars nito. Bago ito hinubad ay may pinindot ito sa gilid ng binoculars. Naglabas ito ng visual shockwave na kung saan naging mala x-ray ang paningin ng sniper at nakita pa nito ang sasakyang ginagamit ni Kiara. Pumuntirya ito muli at tinarget na ang ulo ni Kiara. Mabilis nitong kinalabit ang gatilyo. Biglang nahuli ni Takeda ang sniper bullet na siyang ikinagulat ng sniper. Imposible. Bulong nito. Wala na itong nagawa nang makatakas ang sasakyan. Nasaan na sila? Isang radio message mula sa headphone ang natanggap ng sniper. Nakatakas sila. Sagot ng sniper assassin. Hindi ko akalaing may makakatakas pala sa eyesight mo, Red Bull. Sagot ng kausap ng sniper. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila makakatakas ulit sa akin. Wika ng sniper. At si Jacobo? Tanong pa ng kausap nito. Patay na siya. Sagot ni Red Bull. Tsak na di matutuwa dito si boss. Wika ng kausap ni Red Bull. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Tugon naman ni Red Bull. Huwag ka na ulit mabibigo sa pagkakataong to. Sabay pinutol na nito ang tawag. Makalipas ang ilang oras at halos magdamag na nagtulungan si Kiara at Takeda para mailigtas ang buhay ni Nathaniel. Sa kabutihang palad ay naging stable na ang lagay ng binatilyo. Mahimbing itong natutulog sa kama ng motel room na pinagtaguan ni Kiara. Takeda, lubos ako nagpapasalamat sa pagtulong mo sa misyon ko. Pero meron lang akong hihinging pabor sa'yo. Wika ni Kiara. Alam kong sasabihin mo rin yan, Kiara. Pero pasensya na. Hindi pwede. Napatingin si Kiara kay Takeda. Wala pa siya sa kondisyon ngayon. Gusto ko lang nabantayan mo muna siya habang wala ako. Kailangan kong makabalik agad at makapag-report sa agency. Pakiusap ni Kiara. Hindi ko kayang mag-alaga ng bata, Kiara. Sagot ni Takeda. Pagmasdan mo siya. Sabay turo ni Kiara kay Nathaniel. Napabuntong hininga si Takeda at tinitigan ng binatilyo. May kasunduan kami. Nangako ko sa kanya na ilalayo ko siya sa lugar na to. Pero sa kondisyon niya ngayon, imposibleng makayanan niya to. Kailangan ko na rin kumilos para makompleto ko na ang misyon ko. Huwag ka maglala. Babalikan ko rin siya kaagad, pangako yan. Ikaw na munang bahala sa kanya habang di pa ako nakakabalik. Wika naman ni Kiara. Gaano ka ba katagal mawawala? Tanong ni Takeda. Hindi ko alam. Mga ilang linggo pa siguro nga abutin. Sagot naman ni Kiara. Ipangako mong babalik ka para sa kanya, Kiara. Kung hindi, iiwan ko rin siya dito na mag-isa. Sambit ni Takeda. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo, Takeda. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ani Kiara. Hindi mo pa ako ganong kilala, Kiara. Tugon naman ni Takeda. Tama ka. Pero ibang nakikita ko sa mga mata mo kumpara sa mga sinasabi mo. Litanya pa ni Kiara. At anong nakikita mo? Tinitigan ng ilang segundo ni Kiara si Takeda at ngumiti ito. Isa kang mabuting tao. Bumilog lang ang mga mata ni Takeda.